song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Doherty. Hope you like it. Sa'yo, mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo, mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na puno ng kahabagan, ng awa, ng pag-ibig sa sangkatauhan. Muli maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na iyong pinagkakaloob upang muli ay magbinhi ka sa aming puso ng mga banal na mensahe mula sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita
ay kagalingan. Kagalingan ng aming mga kahinaan sa aming mga kasalanan. Ng iyong mga salita ay aming kayamanan. Ng iyong mga salita ay aming karunungan. Ngunit bago tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, tayo lumapit na may kababaang loob at humingi ng paglilinis sa ating mga karumihan, mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Ang mapatawarin mo ang iyong abang lingkod sa mga pagkukulang ko, mga kasalanan ko, nagawa sa nakalipas na oras, Panginoon. Pagkalinisin mo po ang iyong abang lingkod. Ibuhos mo ang iyong awa. Gamitin mo lamang akong instrumento upang ang iyong prophetic voice ang pare-pareho namin marinig. Ang iyong mensahe ay ituring namin pagkain spiritual. Kailangan namin sa bawat araw. Nawa ang espiritu mo at espiritu namin magkaisa. Kaya din po ang panalangin ko sa mga makakarinig ng iyong mabuting mensahe sa bawat sa Panginoon. Buong araw napagod kami, aming ginawa. Pero sana matapos pang araw na ito, na kami lumalapit sa iyo at makikinig sa iyong mga pangaral. Ang may pagkaloob mo sa ibang lingkod ng karunungan, ang kababaan ng loob, the discernment, and the fruit of the Holy Spirit. Not my will, but your will be done. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay mapagkumbabang, lumapit at makinig sa Diyos. At ano man ang hadlang, in Jesus' name, kinakasawat ko sa pangalan ng Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Amen. Na kung saan, muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita. Pero ngayon po, since salamat sa Panginoon, ngayon po April 9, 2024. At Monday po ngayon. At ilang oras na lang, kung lolobin ng Diyos, papasok na ang April 10, ang Tuesday. Pero bago matapos ang araw na ito, hayaan nating magnilay tayo sa isa sa mga bahagi ng Word of God. Kasi po ang Word of God, ang layunin nito ay palaganap ang mabuting balita everyday. Kung ano po yung gospel sa simbahan, yun din po yung pinagninilayan natin, no? O binibigyan natin ng reflection everyday. So, kamukha po kanina, napagnilayan na ang Monday Gospel. Kung gusto niyo pong mapakinggan, punta na po kayo sa aking timeline. Nandun po yung Monday Gospel po kanina. Amen. At tungkol po yun sa kay Jesus at kay Nicodemo. Tungkol po ito sa tayo ay muling ipanganak sa Espiritu, no? Pero ngayon po, ang masasabi po natin is pagninilayan natin ang isang Bible verse na kung saan pwede nating magamit sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi po, once a month, nagkakaroon po tayo ng isang Bible verse na pagninilayan at kakabisaduhin. Kasi napakahalaga po niyan Kasi yan po yung panlaban natin sa mga tukso. Ako nga po pala si Sister Angelica from Bulacan at sa Pokong Katoliko. And bakit nga ba? Bakit nga ba kailangan mag-memorize ng Bible verse? Kasi po kung matatandaan po natin ng Panginoong Jesus ay tinukso sa ilang ng 40 days and 40 nights. At ang
kanyang ibinabala sa dyablo kapag siya'y tinutukso, no? Kamukha nung halimbawang gutom na gutom siya. Nakita ng dyablo, gutom na gutom siya. At tinukso siya. Ang sabi sa kanya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Amen? Kaya bang gawin ni Jesus yun? Of course, kaya niya. Pero hindi niya ginawa. Hindi siya nagmalaki. Pwede naman niyang pahiyain yung dyablo, pero alam niya na didadaya lang siya ng dyablo. Kaya anong sagot ni Kristo doon sa unang tukso? Nasusulat. Ano yung nasusulat? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ganon din ang ginawa niya sa pangalawa at sa pangatlong tukso. Lagi niyang sinasabi, nasusulat. Kaya napakahalaga para sa atin na meron tayong baon na nasusulat na salita ng Panginoon. Kasi yun ang panghahawakan natin eh. Yun ang bala natin, no? Para anuman ang tuksong inilalapit sa atin ng dyablo, anong isasagot natin? Nasusulat. Amen? Nasusulat. Ibig sabihin, nung nasusulat, ito yung gusto ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos. Ito yung nasusulat. Amen? Kaya ang pagninilayan po natin ngayon for the month of April 2024 ay ang Bible verse na nagmula kay San Lucas chapter 6 verse 31. At ito po ay yung tinatawag natin universal rule. At ano yun? Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. So siguro narinig na po natin itong pangungusap na ito. Or sabihin natin na narinig natin na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Alam nyo, itong Bible verse na ito ay napakamalaman. At saka kung ito ay susundin natin, no, sa ating buhay, di ba sabi nga ito ay isang universal rule. Kung ito ay magiging rule, no, rule natin sa buhay natin, patnubay natin, susundin natin, sa palagay ko, yung pagkakasala ng tao, pabawas ng pabawas. Amen. Pabawas ng pabawas. Sa English version po, ang sabi dito, okay, 631, ito, do for others just what you want them to do for you. Amen. Kasi po, kung papansinin nyo ha, tayong mga tao, ayaw nating niloloko tayo. Ayaw nating naiisahan tayo. Ayaw nating sinasaktan tayo. Ang dami nating ayaw na maramdaman kasi ayaw natin masaktan, ayaw nating maisahan, ayaw nating malamangan. Amen. Pero kung pagninilayan po natin itong Lucas chapter 6 verse 31, na gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo, which is universal rule nga to, pag ito ay sinabuhay natin, naku po, pabawasan ng pabawas ang kasalanan ng mga tao. Okay, halimbawa, sabi ko nga, kabisaduhin natin itong Bible verse na itong tinatawag na universal rule. Ang Lucas chapter 6 verse 31, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo, o yung nadidinig natin, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kasi masakit. Hindi ba? Halimbawa, may asawa ka. Okay? Kasal kayo. Siyempre, usually, di ba, ang mga babae, ayaw namin na yung asawa namin magkaroon pa ng ibang babae, o tinatawag natin mistress, kabit, number 2, di ba? Ayaw namin magkaroon ng ibang pamilya, ayaw namin ang aming asawa ay magmahal ng iba. Amen. Pero
sa mundo natin ngayon, nangyayari yun. Nangyayari na, asawa mo na, kasal na kayo, pero yung lalaki o yung babae, nagmamahal pa ng iba, o kaya sumisiping sa iba, o kaya nagkakaroon pa ng pamilya ng iba. Amen. Minsan narinig pa nga natin, pag ang lalaki ang nagluko, okay lang, wala daw mawawala. Pero pag ang babae nagluko, issue. Hindi ba? Kasi daw may mawawala. Amen. Kasi ang lalaki hindi nabubuntis. Ang babae pwedeng mabuntis. Amen. Pero kung tutusin, pareho lang kasalanan yun. Amen. Kung halimbawa, pinagtaksilan mo yung asawa mong babae, sumiping ka sa ibang lalaki, pero ikaw mismo ayaw mo na sisipingan yung asawa mo ng iba, yun ang sinasabi ng Bible verse natin ngayon. Ayaw mo palang gawin sa'yo, ba't ginagawa mo sa kanya? Ayaw mo pala na yung asawa mo isipingan ng iba, o yung asawa mo tagtaksilan ka, bakit ikaw pinagtataksilan mo siya? Hindi ba? O kaya minumura mo yung kapwa mo, nilalait mo, pero ikaw ayaw mong mamura, ayaw mong malait. Minsan pumapasok sa isip yung thoughts na ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ang ibig sabihin nun, may mga bagay sa atin na ayaw natin, pero kung tutusin, tayo yun. Ayaw natin na sinungaling, pero tayo sinungaling. Ayaw natin pinagtataksilan tayo, pero tayo nagtataksil. Ayaw natin na nalalamangan tayo ng kapwa, pero nanglalamang tayo sa kapwa. Kung ayaw natin gawin yung mga bagay na masakit sa ating damdamin, dapat din natin din ginagawa sa ating kapwa. Di po ba? Kasi alam natin yung feeling Alam natin yung feeling ng masaktan, mabetray, mapagalitan, mawalan ng pag-asa. So dapat din natin ginagawa yun sa ating kapwa. Amen. Kaya nga diba, ang sabi ng utos ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, kung minamahal mo ang iyong sarili, kung paano mo minamahal ang sarili mo, ipamahalin mo rin ang iyong kapwa. O pero, kung minsan nga, may mga taong sobrang ng pagmamahal sa sarili. Di ba? Nagiging minsan selfish. So, papasok na doon yung commandment na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. So, ano ibig sabihin nun? Sa atin, sa buhay natin, marami tayong ginagawa na sa ating kapwa na hindi kaibig-ibig, na hindi nag-glorify si Lord, na ayaw nating maranasan, ayaw nating gawin sa atin, pero tayo ginagawa natin sa iba. Amen. Kaya nga siguro sa panahon nito, laganap sa buong mundo ang divorce. Amen. Kasi ang pagsunod sa Diyos o tinatawag na obedience, hindi sapat yun Sabi natin na kung gusto mo masunod ang kalooban ng Diyos, kailangan maging obedient or nag-o-obey ka kay God. Kasi yung pag-o-obey o yung pagiging masunurin, kung tutusin, madali lang yan Halimbawa, sa pagsunod sa batas ng tao, di ba sumusunod tayo sa batas trapiko? Pag naka-stop yung stoplight, naka-red, kailangan naka-stop ka. Kasi pag hindi ka nag-stop at nag-go ka, ay nahuli ka, ay kumpiskado yung lisensya mo, may penalty ka pa. Okay? O kaya sinabi na bawal magtapon ng basura dyan, nagtapon ka, nahuli ka, may multa. Ang ibig ko sabihin, sumusunod tayo, nagiging masunurin tayo sa mga utos
Kasi natatakot tayo sa parusa. Kaya dun sa pagiging obedient o pag-obey sa God, ang dapat masigit dun, yung commitment. Diba? Yung committed ka sa pagsunod. Hindi dahil sa takot ka, hindi dahil sa may penalty. Kung dahil committed ka sa Diyos, sa pagmamahal. Yung sinusunod mo ang Panginoon kasi mahal mo siya. Amen? Kaya tayo mismo, masusunod natin yung universal rule. Na huwag mong gawin sa kapwa mo, yung ayaw mong gawin sa'yo. Kasi, sa buhay natin, minsan nagiging unfair tayo Nagiging unfair tayo sa ating kapwa Amen? Alam naman natin, lalo na sa government, no? Talagang laganap. Ang red tape, ang corruption, ninanakawan, ang taong bayan, ang kaban ng bayan. Kung yung nagnanakaw kaya na opisyal ng gobyerno, siya yung mamamayan na nagpapakahirap para hindi ba makabayad ng tax, tapos nanakawan siya, ano yung mararamdaman? Ang ibig sabihin ng Panginoon, bakit hindi natin ilagay yung lugar natin doon sa lugar ng tao na inaagrabyado natin, na niloloko natin? At sasabihin natin, gusto ko ba itong ginagawa ng kapwa ko sa akin? Kaya nga, universal rule huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Amen? Kung ganyan ang rules natin sa ating buhay, magiging mabuti tayo sa ating kapwa. Magiging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Kasi gusto rin natin mahalin tayo ng kapwa natin. Gusto rin natin huwag tayo lokohin ng kapwa natin. Amen. Diyan tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa pagsunod sa Diyos. Lagi nating iniisip ano yung makukuha ko, ano yung maluloko ko sa kapwa ko. Di ba? Hindi natin iniisip paano kung ikaw yung niloloko. Isa pa sa mga halimbawa yung pulube, no? Minsan lalabas ka ng bahay, may madadaanan kang namamalimos. Minsan nga kakalabit lang sa'yo. Titignan mo pa mula ulo hanggang paa. Kung karapat-dapat ba siyang bigyan. Tapos piso lang bibigay mo i-judge mo pa siya. Amen? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Paano kung ikaw yung pulube at ganun ang tingin sa'yo? Hindi ba? Minsan nakakalimutan natin isipin na paano kung ako yun? Ano bang mas maganda? Ako yung pulubing ng lilimos? O ako yung nang bibigay? Kaya wag natin gawin sa iba yung ayaw natin gawin sa atin. Kasi kung hinahamak natin yung ating kapwa kasi pulubi lang siya, wala siyang pinag-aralan, mahirap lang siya, paano kung tayo yun? Amen? Yung bang ilalagay natin ang ating katayuan sa katayuan ng iba? Paano kung halimbawa ikaw yung anak na inagawa ng tatay o nanay, nagkaroon ka ng broken family dahil inagaw mo yung nanay nila o tatay nila, masakit yun. Paano kung ikaw yun? Ikaw yung inagawan. Bang you are putting your place dun sa place ng taong naagrabyado mo, nanakawan mo, hindi po ba? Pero kung iisipin natin na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, gagawan din tayo ng mabuti ng ating kapwa. At kahit gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at masama ang ibinalik sa atin, gumawa pa rin tayo ng mabuti. Yan ang sinasabi na huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Amen. Ayaw nating gawin sa atin, so huwag nating gawin sa iba. Amen. Ang Panginoong Jesus, tatapos lang na mahal na araw, diba? Binigay niya yung kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Paano tayo nag-react? Paano natin binigyan ng pagpapasalamat yung ginawa sa atin ng Panginoon? Amen. Yung bang ilagay kaya natin yung kalagayan natin na tayo ipinako sa krus? Diba? Diba? Tapos, para ipinako sa krus para
sa ating mga walang niya, sa ating mga makasalanan, inalang niya yung kanyang buhay. Paano kung tayo doon? Yun, kakayanin ba natin yun? Siyempre hindi. Kaya, kung minsan, isipin natin na sa bawat pangyayari sa ating buhay, lagi din natin ilalagay, paano kung ako yun? Paano ko yung masama kong ginawa din sa akin? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Yan, mga estudyante. Kung nag-aaral ka, may examination, tapos yung classmate mo, gustong, di ba? Usong-uso yung gustong kumopya sa'yo. Gusto mo ba na ikaw nag-aral mabuti? Tapos, kokopyahin lang nung classmate mo na hindi nag-aral, hindi nagpagal, tamad mag-aral. Di ba ayaw mo? Amen? Nasa buhay natin, iisipin natin palagi yung nararamdaman ng iba. Kasi, pag yun ang naramdaman natin, at hindi maganda, aayawan natin yun. Huwag natin gawin sa kapwa natin ang ayaw na ayaw nating ginagawa sa atin. Amen? Baka mamaya tayo yung tipong taong mapanglait sa kapwa. Tayo yung tipong taong madamot sa kapwa. Tayo yung tipong taong mapagtanim ng galit sa kapwa. Paano yun? Kung sila naman ang magtanim ng galit sa atin. Sila naman yung manglait sa atin. Sila yung hindi tumulong sa atin. Amen? Na ang buhay natin, lagi nating isipin na ang buhay, sabihin na natin iba-iba ang katayuan natin. May mayaman, may mahirap, may pinag-aralan, merong wala. Iba-iba, no? Pero, ang pamantayan natin dapat sa buhay, yun aayon sa kalooban ng Diyos. At ayon ng Diyos na gumagawa tayo ng masama sa ating kapwa. Kasi, pag ginawan tayo ng masama din ng ating kapwa, di rin natin gusto yun. Hindi ba? Kaya yung mga nagpamanood ka halimbawa ng news, yung mga road rage, yung mga nagkakagit-gitan sa sasakyan, di ba? Bababa yung isa, galit na galit. Makamamaya naka Mercedes-Benz pa yun. Tapos yung sasakyan mo, bulok-bulok lang, nasangga mo yung kanyang Mercedes-Benz. So, lalabas ngayon yun. Mumurahin ka ngayon. Diba? Ganyan tayo, diba? Paano kung halimbawa baliktad? Ikaw yung ikaw yung may-ari ng bulok ng sasakyan at pinagmumura ka. Diba ayaw mo din? O kaya ikaw yung nasa kalagayan nung taong nakabangga sa'yo at lait-laitin ka ng kapwa mo. Hindi ba? Kumbaga tayo may mga pagkakataon na ang taas ng pride natin. Napakataas ng pride natin. Ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin, no? Pag galit-galit, no? Kung mura-mura, kung lait-lait, kung bulyaw-bulyaw. Paano nga kung tayo yun? Sa kumpanya, sa empleyado at saka sa employer. O ikaw yung may-ari ng kumpanya. Yung mga tauhan mo, halimbawa construction company, hindi madali ang trabaho diyan. Yung magkarpentero ka, maghalo ka ng semento, mabilad ka sa araw, lalo na ngayon tag-init, hindi ba? Tapos ang sweldo mo kakarampot lang, ang katumbas nun buhay mo. Tapos ikaw employer, hindi mo binibigyan ng sapat na sahod yung mga empleyado mo, yung mga construction worker mo, hindi mo sila binibigyan ng mga benepisyo. Paano kung ikaw yun? Ayun ang ibig ko sabihin. Paano kung ikaw yun? Yung empleyado na hindi nabibigyan ng tamang benepisyo, ng tamang bayad, hindi ba? Anong mararamdaman mo? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Na paano kung ikaw yun? Ilagay mo yung pwesto mo sa lugar na yun. Amen.
Para din sa istorya ni Maria Magdalena. Nung siya nahuli sa pangangalo niya, di ba? Babatuhin siya hanggang sa mamatay. Kasi yun ang batas na sinusunod sa panahon niya. Paano kung tayo si Maria Magdalena at batuhin tayo dahil sa ating kasalanan? Gugustuhin ba natin yun? Di ba masakit yun? Pero ang mga tao gusto nila batuhin kasi makasalanan. Para din yung pinako si Kristo sa krus. Walang bahid kasalanan, di ba? Pero may mga taong nagsigaw na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Nandiyan pa ngang, di ba? Tinusok ko yung kanyang tagiliran. Paano kung tayo yun? Diba? Madali lang tayo manghusga, madali lang tayo manakit ng ating kapwa kasi wala tayo sa kinalalagyan nila. Pero kung tayo yun, doon natin mararamdaman na ay masakit pala, sana di ko ginawa. Amen. Na wag nating gawin yung mga bagay na ayaw natin na gawin sa atin ng kapwa. Kapag ganyan tayo, yan ang universal rule, no? Yan ang rules natin sa ating buhay. Unti-unti magiging mabait tayo sa ating kapwa. Unti-unti, makakaunawa tayo sa ating kapwa. Unti-unti, magpapatawad tayo sa ating kapwa. Oh, speaking of forgiveness, diba, may mga tao na talagang ayaw magpatawad. Galit na galit. Nakatanim sa isipan nila yung galit nila sa kapwa, yung masamang ginawa sa kanila ng kanilang kapwa. Na halos parang isumpana nila, di ba? Sabi nga, minsan sa isip mo lang gusto mo nang patayin eh. Kasalanan din yun. Di po ba? Paano kung ikaw yung tao na nagalit ka, na humihingi na sa'yo ng tawad, di ba? Pero hindi mo pinapatawad. Paano kung ikaw yun? Amen. Magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. May mga nakikita tayo nangangailangan, tulungan natin. Masarap tumulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Sabi nga, it's better to give than to receive. Gawin natin yung mga bagay na gusto natin gawin sa atin. Tsaka ang totoong reward naman yan, hindi sa tao eh. Yung halimbawa, ginawa mo siya ng kabutihan, gagawin ka din niya ng kabutihan, hindi naman ng reward na hinihintay natin eh. Kahit gawa mo siya ng kabutihan, kahit hindi siya gumante, okay lang yun. Kasi ang pinakamahalagang reward ay yung reward ng Diyos. Basta gumawa lang tayo gumawa ng kabutihan sa tulong ng Panginoon. At nagbubunga naman yan ng pagpapala galing sa Diyos. Amen. Nasa puso natin ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay ginagawa natin yun sa Diyos. Amen. At hindi ba masarap yung bang maisip mo, no, na sa halimbawa namatay ka na sa burol, no? Sabi nga nila, malalaman mo daw kung mabuti talaga yung isang tao sa burol niya. Bakit? Yung mga pupunta doon, marami silang masasabing mabubuti sa'yo. Ay, si kumpare namatay yan. Pero alam mo, bait-bait niyan. Alam mo, nung nabubuhay yan, tinulungan ako niyan nang walang kapalit. Ay, alam mo si pare ganito, sumusunod dyan sa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Meron kang ginawang mabuti sa kapwa mo. O, di ba anong balik? Ginawang ka din ng kabutihan. Nagpasalamat sila kahit sa burol mo, no, nalaman ng mga tao na ay mabuti palang tao yan. Kung ang rules natin sa buhay natin gumawa ng masama sa kapwa natin, laitin natin yung ating kapwa, nakawa natin, hindi ba? Pag nasa burol ka, ewan ko na lang kung anong sasabihin. Sasabihin, ay walang niya yung tao na yan, magnanakaw yung tao na yan. Hindi po ba? Siyempre, sa buhay natin, yung mga ginagawa nating kabutihan, yan habag yan ng Diyos, galing yan sa Panginoon, bunga yan ng banal na Espiritu. Kaya, wag natin sasabihin na ako'y mabait, ako'y matulungin. Kapatid, ang Diyos ang mabait, ang Diyos ang matulungin. Tagahatid lang tayo.
pinadaan lang sa kamay natin. Kasi wala naman tayong pagmamayari sa mundo, di ba? Lahat temporary. Kaya dapat lamang na gawin na natin yung mga bagay na mabuti sa ating kapwa. Di ba? Para yung balik sa atin, sinatawag nilang good karma. Amen. Nawa itong Bible verse na to for this month, April 2024, yung Lucas chapter 6 verse 31, na gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Subukan nating gawin. Amen. Wag tayong gagawa ng mga bagay na ayaw din nating ginagawa sa atin ng ating kapwa. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na gawin namin sa iba ang ibig namin gawin sa amin ng aming kapwa-tao. Patawad Panginoon sa mga pagkakataong gumagawa kami ng kasamaan sa aming kapwa. Pagkatapos kapag kami ang ginawa ng kasamaan, kami nagtatanim ng galit. Lord, itanim mo po ito sa aming isipan upang magamit namin sa mga pagkakataong natutukso kami na gumawa ng masama sa iba. Itanim mo po sa puso namin ang Bible verse na ito, ang Lucas chapter 6 verse 31, ang universal rule na huwag kaming gagawa ng masama sa aming kapwa kung ayaw din namin gawan kami ng masama. Panginoon, tulutan mong ito'y maging pagkain naming spiritual. Na ang Bible verse na ito ay sandata namin sa palaso ng kasamaan ng dyablo. Huwag namin gawin na ikaw ay baliwalain. Huwag namin gawin na lagi na lang magkasala sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan. Nawa ang Bible verse ito ay magsilbing paalala sa amin na ang aming kapwa ay mahalin katulad ng pagmamahal na ibigay mo po sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ipasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintus-tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Muli, maraming salamat Panginoon sa Bible verse na gusto mong ibinhi sa aming puso, na wag namin gawin sa iba ang ayaw naming gawin sa amin. Amen. So muli, ang Word of God ay mula Monday hanggang Saturday alas 8 po ng gabi yung Daily Gospel, at kapag Sunday po ay alas 3 ng hapon. At once a month nagkakaroon po tayo ng Bible verse for the month para mapagnilayan natin, tsaka yun nga, ma-memorize natin kasi kailangan natin yun sa pagsagot sa mga
tukso na inihain sa atin ng Diablo. And of course, minsan po nagkaroon din tayo ng guest preacher ng mga Catholic preachers sa iba't ibang lugar. So, depende na lang po yan kung available sila sa araw at oras na iniimbita ko po sila. Amen. So, muli maraming pong salamat. Huwag po natin kalimutang magdasal bago matulog, humingi ng kapatawaran sa Diyos, at magpasalamat. Kasi matutulog na naman tayo. Si Lord na naman ang may hawak ng free will natin. At kapag tayo ginising ng Diyos sa April 10, 2024, ang una nating sabihin, salamat Panginoon. Amen. Muli, maraming salamat sa Diyos. To God be the glory.